afternoon po or good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is November 19, 2025. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Juan Ayala Avenue, San Lorenzo, Makati po yan. At dadalhin po natin sa may Cocolite building sa may 11th Avenue corner ng 39th Street, BGC Post proper, Southgate sa may Taguig City. Nako po, BGC. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang ko, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakakuha na po natin sila. And makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick up area. Marcos na gumagamit siya at si Pangulong Bongbong Marcos ng illegal na droga. Hindi pala siya talaga yon. Nung nabasa ko, sabi ko ang ganda nung una, pero yung pangalawa, yung medyo pangalawang parte nung quote card, totoo kaya ito ako? Ayun nga, hindi nga pala totoo. Hinahanap ko para... Sinasabing quote card, mababasang hindi na umano makikipagtalo ang First Lady bilang pagrespeto sa kapatid ng kanyang asawa at kanyang biyanan. Pero, peke umano ang pahayag gaya ng mukha ni Senator Amy na retokada. Ayun na, ito, kinuha ko, ayan, no? So fake pala ito. Fake. Pinakita na ni Mother. Sabi ni First Lady Lisa Araneta Marcos, fake yung quote card na yan. Pero parang sa taas kasi, galing sa yung account, account nila. Hindi, yun nga yung account niya yung sinasabi niya na fake yung yung post na yun. Tinawag nitong sa social media post ng First Lady, tinawag nitong fake news ang quote card na may caption na speaking of fake news, welcome to entertainment Pinoy style. Una nang nilinaw ng Presidential Communications Office na peke ang kumakalat na quote card umano ng unang ginang. Pero itong pag-deny nila na to na ang peke yung sinabi na pero yung mga statement mo fake kasing fake ng mukha mong retokada. Hindi, actually yung buong quote card fake. Yun. Wala siyang statement, wala siyang statement. Wala siyang statement. Wala siyang nilabas na statement na gano'n. Wala siyang statement. Kaya yung buong quote card fake yun. Kaya lang, habang i-deny nila yung quote card na yun, inulit pa. Inulit na? Hindi ba inulit yan? Pinost pa to sa official. Kaya nga parang ang dating sa akin. Kaya nalilito pa yung tao. Di ba parang... Kasi pwede yan sabihin mo, okay, lagyan mo ng X na gano'n. Dapat nilalagyan ng X yan. Kung ako dun sa admin nung Facebook page ni First Lady, yung official na yan, lagyan nyo ng X. Kaya lagyan nyo fake. Kaya hindi ko maisip na fake eh. Akala ko talaga siya ang nag-post. I-deny niya yung quote card. Pero niya. dapat yung nag-deny niya, nilagyan niya ng ganun. Yun, dapat Fake. ganun. Diba? Yan, turuan tuloy nga Dapat nila. ganun. Ganun. Parang baka naman alam nila yung gano'n pero hindi ginawa. Hindi yung ginawa para malaman ng para matawa yung mga tao dun sa komento na yun. Ano yun? Fake mong Fake yung pahayag fake ng mukha. ng mukha mo na retokada. Nako. Mariosep, ano? Alas 6:19 ang ating oras, mayang buntag kaninyong tanan mga Bisaya, Matara Mabudiha, gising na ba kayo? Isang 32 na misis, 32 anyos na misis,
ang inaresto ng Marikina Police dahil ito na yung inaabangan na ni parang Ray kanina pa, inip na dahil sa pagpapakalat ng sa online ng sex video at sensitive na larawan ng kanyang sariling mistress, kasiping ang kanyang kalaguyo. Larawan ng kanyang sariling mister. At yung kalaguyo niya. Kalaguyo ni mister. Ayon kay Police Colonel Jenny Texon, hepe ng Marikina Police, nagkaroon ng pagdududa ang misis na may ibang babae ang kanyang mister. Kaya pinakialaman ito ang kanyang cellphone. At doon na niya nakita ang malalaswang video at litrato. Ano pangalan nung babae? Ellen? Ellen ba? Di naman. Hindi ba itinago ni Mother sa pangalang Ellen? Hindi naman. Ayon kay Derek, hindi nga si Ellen, pero si Derek naman ito. Dala, bawal pala yun? Yung pakikialam ng cellphone ng mister? Bawal yun. Ayan, pansinin ninyo sa mga misis niyan. Sabi nga ni Mother, yung prinsipyo ni Mother, yung pinapalaganap na prinsipyo ni Mother, what you don't know won't hurt you. Ayun, totoo nga, tatama nga naman yan. Kaya nga naman niya. Tinatay pa niya. Ako nga Natuklasan ko yung dahil sa cellphone. Kasi yung ang sinasabi ni Mother doon, ba't mo pabubulat natin yung Kung masasaktan ka rin lang. Natutunugan ko na. Tapos gusto mo pa masaktan yung damdamin mo. Pero ito, ang nangyari, ay talagang pinakialaman yung cellphone at ipinost niya dahil sa galit. Ito na. Pinakalat ng misis ang nakuha niyang mga video sa cellphone ng kanyang mister, ang mga photo and video, at ibinahagi din sa mga magulang at sa mag-anak. Ikinalat ng misis. Inamin ng misis na ipinakalat nga niya sa social media ang magkaselang larawan at video ng kanyang mister at ng kalaguyo nito dahil sa sobrang galit. Yung mga talagang sobrang galit na ganyan. Sinabi ni Karen, sobrang galit. Yung talagang galit, marami kang magagawang bagay na minsan baka magsisisi pa sa huli. Sinabi naman ni Colonel Texon, yung Marikina Police. Marikina Police. Hepe pa rin. Hepe. Na nagsisisi ang ginang sa kanyang ginawa. Ito na nga yun. Ito na nga yun, Mother. Tama yung ginawa mo. Tingnan mo, hindi ka nagsisi. Hindi siya nagsisi. Si ko lang nagsisi. Sino nagsisi? Sino nagsisi? Si Aya. Si Mother. Sinabi ni Colonel Texon na nagsisisi ang ginang sa kanyang ginawa. May dalawang anak pa naman sila ng kanyang mister. Yun pa. Sabi na nga ba Sabi nga, huwag ka ikaw magbukas ng madaling. Jenny B, babae? Babae. Colonel Jenny Texon. Dapat kaya lang yung misis ang magpapail ng kaso doon. Yung pwede siyang magpapakail ng kaso kung nahuli niya sa video ng illegal possession of mistress. Sabihin ng lalaki, hindi ako yan. Ay yan. Ba't niya nagreklamo? Ba't niya inireklamo yung misis niya? AI lang pa rin. Inilagay kasi yung mukha ko. Sino mo na? Yung lalaki may lusot, misis wala? Unfair naman yan. Nahabag naman ako kay misis niya. Naman si misis yan. Pero inuulit natin yan. kung alam ko yun, yung sobrang galit. Huwag mo kayong Manang, alam mo. Alam ha? Alam mo na.
Baka sa ading mo. Susunod! Pwede sa mga naghahanap ng trabaho, baka gusto nyo magkaroon ng trabaho. Ayan. At gusto mong maging empleyado ng pinakamagaling na kumpanya sa Asia. Ayun! Ang San Miguel Corporation. Malaki Pero- pang pasweldo sigurado yan. Ay, sigurado. Ah. Ngayong araw, meron pong job fair ang San Miguel Corporation. Yan at iba pa sa pagbabalik ng... 6:25 ang ating oras. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng sumit-mantsa pero di masakit sa kamay. Tested at confident polycotton na mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ibe ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Helps stop cavities even before they start. Plus, free red fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Mula sa #1 Smart Dishwashing Base. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing base ko. Prito kulang na masebo. Lalo ang kadero. Galing for everyday. Yan, pag Smart ang dishwashing base. Wala ka sa chain o ay sa line of transition pala wala ka doon. Hindi, pero patay sa batas. Hanggang saan ba ang line of succession natin, Chairman? Una-una sa atin, para lang doon sa mga nakakapanood ng Netflix. Wala po tayo sa Pilipinas na tinatawag na designated survivor. So wala po tayo gano'n. Inaasip sana ni Senator Tim Lacson na magkaroon ng ganyang klaseng batas. Kaya lang hindi ito na ipapasa. Dati po sa aligang batas, dalawa po ang paraan ang kung saan magkakaroon ng vacancy o yung ika nga blanco ang posisyon ng presidente o vice-presidente. Pwedeng sa pagsisimula ng termino o pwede naman habang nanunungkula na. So dito na lang po tayo sa kung kailan nanunungkula na. Kasi pagka po habang hindi pa nagsisimula, magiging acting president muna yung vice president. Kung sakaling ang presidente ay hindi kwalipikado pa, hanggang sa maging qualify siya, at pagkatapos ay magiging acting muna yung vice president. Ngayon po, kapag nanunungkula na, kung ang presidente ay namatay, naging permanently incapacitated or disabled, ang ginamit ng saligang batas o kaya naman nag-resign o kaya remove from office, ang vice president po ang magiging presidente. Hindi po in an acting capacity, kung hindi permanent capacity. Kapag gano'n pansamantala lang yung kapasidad ng ating presidente, hindi naman po tayo magiging acting president hanggang sa maging okay na ang presidente. Kung ang presidente, yung vice-presidente ay namatay, nag-resign, natanggal, o kaya naman permanently disabled, ang ating pong Senate President ang mag-acting President hanggang sa magkaroon ng eleksyon at upang makapaghalal ng bagong Presidente. Kapag mismo ang Senate President naman ay pansamantalang hindi rin qualified o hindi rin po pwede ang Speaker of the House ang magiging acting president hanggang sa makapaghalal ng presidente. Sa panahon po na walang presidente, vice-presidente at naka-acting yung Senate President o kaya ang Speaker of the House, Sir Alvin, ay kinakailangan mag-convene kagad ang Kongreso, ang Senado at ang ating House of Representatives upang makagawa sila ng batas na magpapatawag ng isang halalan na hindi po doon sa pagitan ng 45 araw hanggang sa 6 na pong araw matapos po na magkaroon ng batas na yan. So ibig sabihin, hanggang doon lang po sa Speaker of the House ang ating pong saligang batas kung saan magkakaroon ng acting president. Ay, hindi kasali yung Supreme Court Chief Justice.
hindi po kasali pa ako sa Supreme Court Chief Justice. Kita mo, mali pala yun. Akala natin 5 yung nasa line of succession. So, lumalabas, 4 lang ang nasa line of succession. Vice President, Senate President, ay 3 nga lang. And Speaker of the House. Yes po, pero siyempre po walang makakapigil sa Kongreso na mag-provide ng mas mahaba pa na line of succession in case na dumating sa punto na kahit yung Speaker of the House of Representatives ay hindi rin po available para po mag-serve as acting President. Pero Chairman, gaano ba ka-realistic? Kasi yung pinag-usapan natin ngayon, academic naman ito para lang matuto po kami at ang madlang people, ano po. Pero kung ang tanong is gaano ba ka-realistic ang gustong mangyari ng iba na mag-resign kayong lahat dahil sa aligasyon ng katiwala, lahat kayo tinuloy, walang malinis sa inyo. Pag-resignin mo yung Presidente, Vice Presidente, Senate President, at saka ma'am, yung pwede Speaker, pakituro wala sa na akin yung succession, kasi di ba? wala akong internet Kung eh. may ganun bang provision sa saligang Kabisado niyo po? wala yung 4 na yun, Kabisado niyo po? caretaker, in the meantime na wala pa yung vision. Wala akong internet. Umiikot-ikot lang yung ano. Siguro po na wala kahit na anong posisyon o posibilidad na magkakaroon ng tinatawag. Kasi ang eleksyon, kumbaga sa lahat nilapas ang posto, yung ikangay back to zero, o wala pong nakaupo. Ayun, bumalik na. Sa posto. Kaya sapagkat ang ating saligang batas, sigurado ko, yung mga gumawa nito ng 1986 na merong 6 term ang bawat isa. Ang presidente, merong 6 na taon, ang vice-presidente ay 6 na taon din. At pagka ang presidente ay namatay, nag-resign, natanggal, o kaya naging permanently disabled, ay ang vice president ay uupo kung lang sa natitirang porsyon ng termino ng presidente. Nangyari na po yan sa panahon ni President Joseph Estrada at then Vice President Gloria Macapagal Arroyo. Kapag ang Vice Presidente naman, Sir Alvin, ay namatay, nag-resign, natanggal, o kaya naman permanently disabled, ang Presidente ay pipili mula sa Senado o kaya sa mababang kapulungan na kung saan ay yan dapat ay nakasunduan ng Senado at mababang kapulungan. Kung natatandaan natin, nangyari yan kay Vice President Chupisto Gilmona na dating miyembro ng Senado, pinili naman po siya ng dahil na naging Presidente Gloria Arroyo. Kaya po yan ang pagkakataon lang, wala po tayo sa saligang batas na patungkol sa snap election sapagkat mukhang hindi naman dapat masanksyon o mapayagan ng saligang batas yung ika nga meron tayong wala tayong gobyerno o yung tinatawag na merong military takeover o yung mga ganyan sapagkat yun po ay hindi na pinakasanksyon ng ating saligang batas. So, hindi naman talaga pinapayagan. So, ang sagot dun sa nauna kong tanong, hindi feasible yun. Kung mga hindi siya, yung likelihood na yan ang mangyari sa atin, hindi, mukhang malabong mangyari yun, na pag-resignin natin silang lahat, and let's start with a clean slate. Parang malabong siya mangyari. Ako hindi po. Siyempre, katatapos lang ng ating halalan na kung saan nag-elect tayo ng 12 senador, mag-resign man yung 4 na nasa line of succession na nasa saligang batas natin, merong matitira ng mga senador, merong matitira ng miyembro ng House of Representatives. Kaya ano natin, Eh, ikot paano tayo to. kung ang nangyari, hindi ko naman Grabe, po pinagdarasal. traffic. Tinatatuloy natin si Chairman, paano pag ang nangyari na uwi sa civil war, nag-away-away yung mga pro-Duterte at saka pro-BBM ngayon, di ba? Nagkaroon ng gera ngayon. Paano mangyari nun? Papasok ka militar? Kasi wag naman po sana, pero yan po, ayaw ko magkaroon ng spekulasyon tungkol sa bagay na yan. Basta po, at our constitutional regime, para po hindi naman mabagabag yung sa ang ating mga kababayan at yung sa mga ganyan klaseng pangyayari, ay wala po tayong, kahit ang COMELEC, wala po kaming guidelines, rules, sa kung paano tayo magsasagawa ng kahit na anong staff election sa kasalukuyan. Kakailanganin po Sir Alvin ng isang batas sa tungkol sa bagay na yan. Kakailanganin meron katawag mismo ang Kongreso. Ang COMELEC hindi pwede gumastos kahit pintuduling nang wala pong batas na magpapayag po sa paggastos ng boto. So yun po ang kailangan. Kinakailangan may provision ng konstitusyon at kinakailangan mayroong isang batas para lang sa pagpapatawag ng isang halalan. Kaya ko po tinanong para maisip din po ng mga nagsusulong o nagpupush na tingnan po ninyo ang mangyayari sa atin. Pag ginawa po natin yan, tingnan ninyo kung anong hirap ang inudulot natin sa ating bansa, sa ating ekonomiya. We're going to be in shambles sa COMELEC. Chairman, kasi mahirap gawin yun. Opo Sir Alvin, dapat naintindihan ng mga kababayan natin.
Ano po ba ang saligang batas? Bakit lagi natin ini-invoke na lang? Pero wala na kami nadinig. Constitution, 1987. Ang saligang batas po ang pinakamakapangyarihang batas sa isang bansa. Yan po ang kontrata ng sambayanan sa gobyerno. Kaya nga po yung pagkilos ng gobyerno, yung po pagkilos ng mga nasa pamahalaan ay nakabase lagi sa saligang batas sapagkat yan po lang ang limitasyon na binigay ng mamamayan sa mga nakaupo na hanggang dito lang kayo, hanggang dyan ka lang makakaupo. Ang pagkilos mo na hanggang lang, pagkatatanggalin ka, ito ang paraan. Yan po ang kontrata ng mamamayan sa ating pong mga nasa pamahalaan. Wala po tayong monarkiya na kung saan para mga harit reyna na kung hanggang kailan nila gusto manungkulan. Hindi po, meron po panahon na matatapos ang panunungkulan sapagkat may kontrata po tayo. Opo. Doon naman po sa issue ng, sabi nila mag-military junta muna tayo. Tapos mag-snap elections tayo. Hindi rin obra kasi wala ding provision for snap elections before the 2028 elections, Chairman. Wala po at ang nakalagay dito sa saligang batas sa Article 2 ng Section 2 ng Constitution, ang armed forces is the protection of the people and the state. Ibig sabihin, ang kanila pong katungkulan ay protektahan ng sambayanan at ang Estado. At siyempre, yun ay protektahan at laging isulong ang kapakanan ng ating saligang batas. Wala din pong provision, si Aldex Calda, tinatanong mukhang interesado, wala din provision sa tinatawag na special post. Wala ganun, special post. Yung pong special points, yung po meron po yan. In fact, merong latest decision yung kaso po ng Sir Alex Calda, yung po kaso ni Hagidoy versus Comelec na kung saan natatandaan po namatay po ang Edward Hagidoy. Kaya po nagkaroon po kami ng special election, yung special points na tinatawag. Magkakaroon na yung magpapatawag po halimbawa ng special election kung gustuhin po ng Kongreso. Kung ayaw naman po ng Kongreso, natulad nga po na nangyari si Congressman Hagidoy, hindi po nagpatawag ng special election doon sa pangyayari niya. So, meron po tayo mga special votes, pero hindi po yung snap election na sinasabi sapagkat yung po snap election para po kinat-shirt sa wordings natin, kinat-shirt ang termino. Nangyari na po yan nung alam natin, noong 1986, kung saan nagkaroon ng halalan at yun po ay dahil sa isang batas pambansa bilang 883. Noong panahon yung po kasi, hindi 1987 Constitution na nag-govern sa atin. At that time, ang nag-govern sa atin ay 1973 Constitution. Meron tayong batasang pambansa. At ang Pangulo ng Pilipinas at that time ay executive at saka legislative. May kapangyarihan gumawa ng batas, may kapangyarihan din na magpatupad ng batas. Yan, sabi ko sa iyo, yung Chairman Garcia na lang gawin natin presidente. Presidente ng soda. Yan. Diba, Chairman? Pero sa totoo lang, ano po, parang pinagtatawanan lang natin, kasi nagdi-discuss tayo, pero napakaseryoso ng implikasyon. If we're really going to fall into that trap, na paalisin natin lahat na nakaupo ngayon, at papalitan natin ng junta, o whatever, kung committee man yan, napakatindi po ng implikasyon sa bansa na, ngayon palang bagsak na, bagsak ang piso, bagsak ang stock market, kulang ang foreign direct investment. Diba? Ang kawawa po tayo lahat. Base sa karanasan ng ibang bansa, kahit dito sa Southeast Asia, meron kanyang bansa na nagkaroon ng tinatawag na military junta. So mabuti-buti po kung bibitawan kagad at magpapahalalan, paano po kung ma-enjoy at masarapan doon sa pagbuhol ng posisyon. Hindi po natin garantiya dahil nga po paano wala ang salig ng batas. So wala din pinag-uusapan ng 45 days to 60 days to conduct the election. Na andun ngayon sa isang military junta, kung sila yung magpapahol ng eleksyon kaagad-kaagad. E kung abutin na 10 taon na, 20 taon na, eh wala pong eleksyon na nangyayari. So yun ang ibig sabihin natin. Sana po, huwag tayong basta mas entertain ng mga bagay na wala po sa pinoprovide ng ating salig yung batas. Hashtag doon, hashtag nasarapan. Ayon kay Chairman. Kaaga-aga. Chairman, thank you. Mabuhay ka. Maraming salamat sa impormasyon. You, si Comelec Chairman George Erwin Garcia, yan naman po ay parang academic discussion lang. Ano po? Para at least alam natin na, alam mo na, ang gusto mo bang panawagan mo ba mag-resign lahat? O pag nag-resign lahat, anong mangyayari sa atin? Yan ba'y makabubuti sa kabuhayan ninyo? Yan ba'y makabubuti sa ekonomiya? Yan ba'y makabubuti sa mga anak ninyo? Mag-isip-isip tayo kung ano yung magiging stance natin. Dapat alam natin kung ano ang consequence. Lahat ng bagay po may consequence. Kagaya niyan, binati natin si Bea. O anong consequence? Hindi may pakain. Yan, mga ganyan. Mga ganyan, may lahat may epekto.
may resulta. Pag ginawa mo yung isang bagay, hindi ba Mark Hernandez? Happy Hump Day daw, ha? Kasali kasi sila eh. Nasaan sila kasali? Sa korupsyon? Si Alan dito, hindi ayoko kausap yan, ano? Mark Hernandez, si Ted po, magandang umaga at makulimlim na Hump Day daw. At si Paring Mon Samson ay pinapa-shout out ang mga residents ng Mahogany Homes subdivision dyan sa Taguig City na sina Mama Helen Samson, Fred Alba at Michael Pichel. Nakamonitor daw sa atin lang yan. Ambassador Francis Chua, magandang umaga sa iyo. At ganun din itong pinapabati ni Alfred Estilan ang birthday ng kanyang kapatid na si Aleli Estilan. From Alfred Estilan, thank you. Maraming salamat at more power daw sa Gising Pilipinas. Maghanap po kami ng bisita. Wala pa pala kaming guest. Sige nga, maghanap ka nga dyan. Magandang umaga kay Maximo. Pakitanong po kay Chairman kung pwedeng tanggalin sa pwesto. Hindi ganyan. Talaga, oo. Lolit, magandang umaga sa'yo. Kailangan ko lang pong mag-commercial sa oras na 6:40. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. So, sa, nag-stabilize naman po siya, no? Kasi, yung ganito, yung ano kasi, may source of optimism eh, kasi it would work both ways. Kasi, parang may pag-asa, kasi may pagkakataon po kasi, pagka may mga reforma, pinaganda yung governance standards, yan yung mga anti-corruption measures, mga reforma rin, para improve yung governance standards natin, bawasan yung corruption, yung mga aksaya, or yun, more spending. Ayun po yung inaantay ng lahat kasi Hindi niya alam kung saan siya pupunta. kailangan po kasi, like 10 to 15 years ago, no, in-improve po yung governance standards. Kumanda yung ekonomiya natin, kumanda rin yung financial market, no, lumakas yung peso, yung stock market, naging, sineryoso po lahat yan, no? Wait and see, yes. Pero kung talagang sineryoso yan, meron na pong track record yung Pilipinas, like nung panahon ni late former President Aquino, election pa lang po, ayun na po, anti-corruption na po yung narrative and yung campaign, so nanalo sila, ginawa po nila yun, at dati nang kilig tayo ng mundo, no? Kasi nakatulong sa bansa natin yung, yung mga measures na yun, no? Yung sinasabing optimism, teka, yun namang sinabi ni yung ating projection sa ating growth, Mr. Ricafort, parang ano kasi ito, mas mababa ito sa target natin, 5.5 to 5.6% yung sinasabi ni Secretary Recto, baka daw po 4.7 to 4.8 lang sa pagtatapos ng taon na ito. Naka-apekto mo ba yan sa kalakalan kahapon, Mr. Ricafort? Yes, partly. May konting political noise pa rin naman na natira, no? Yun, nakaambag po yun. Pero manageable po yung pagbabago-bago. Konting-konti lang. It's just minimal compared naman sa kinita ng stock market sa previous day, 3.5%, no? Kaya, ito yung, kasi nag-iipig kasama sa realidad, mabagal po talaga yung economic growth. Kasi hindi lang naman po yun nag-combine yung factors yung mga raming bagyos, sunod, mula July, August, hanggang yung third quarter, nag-reflect na yung data, 4% economic growth. That's the lowest in 4.5 years mula nung pandemic time, no? First quarter of 2021. Kasi dahil marami pong araw na walang pasok, walang negosyo, walang trabaho, dahil puro suspension Nag-reflect po yan sa maraming economic data, yung weather-related disturbances, yung mga bagyo, pagpapaha, yung mga car sales, yung mga auto sales, yung mga employment data. Pero at sa po yun, going forward, fourth quarter, yun, mayroon pa po mga tirang bagyo. Actually, yung mga huling ko natin nakita, si Juan, tapos si Tino, no? Tapos, pero ganyan naman po kasi, pagpapasko, pag-December, may tendency talaga na the biggest spending ng mga kababayan natin, pati yung biggest sales na maraming negosyo sa kanya, so talaga magpipita. Tuloy na sa resilience in the Philippines. Kasi maraming mga Pilipino, tuloy ang Pasko, no? Kung may kita sila, whether locally or from abroad. Kaya pwede pa naman po magkita. Bandang kaliwahin naman. Kasi ang ekonomiya kasi natin ay consumer reliant tayo, hindi tayo yung tipong katulad ng ibang bansa na halimbawa yung Taiwan, yung Vietnam,
Kaya naangusan daw tayo sa mga yan. Tayo lang yung outlier eh. Outlier. Tayo lang yung nahuli nitong third quarter na ito. Kasi sila export-oriented, tayo consumer-oriented tayo, Mr. Ricafort. So, pag itong Pasko natin, mas makakadagdag. Saan ang babaan yan? Ito na? Ito? O doon? Dahil sa yung spending ng mga tao. Dito na? Lalabas. Doon po? Opo, ito yung kakaiba sa atin, Sir Pedro. Hindi, oo nga. Yung babaan niya ito pala. Number 4 na pinakamalaki tayo. Dali lang. $40 billion per year after India, Mexico, and China. Tama pa po yun kasi kung may panggastos, yung mga kababayan natin, may para-paraan yan. Ito pala yung pinaka-great meat. Sige po ma'am. Ingat po. God bless po. More than 20% of all nurses in the world. Kasi easing yung world population, kailangan yung mga medical workers natin. Tapos, yung mga nagpaparko, yung mga seafarer. One of the biggest source, at least 20 to 25% galing po yan ng Pilipinas. No? And yung po yung number 1. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat at God bless. Paalam po muna sa pansamantala at tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. So this is John, the Filipino channel. Ang iyong pong pagpaalam po.